napag-usapan natin ang patungkol sa pag-agree nitong si Kay Crimson na sumama kay Rimuru kahit na na-explain niya na naman kung bakit kailangan nga na hindi sila magsama na pumunta dito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Ngayon ay nagbigay na itong si Rimuru ng order sa kanyang mga kasama. Sabi niya silang dalawa daw nitong si Kay Crimson ang lalabas para pigilan nga itong si Milim. Pero i-make sure daw nitong mga maiiwan dito na magagawa nilang ma-defend itong kanilang sariling nation. At gawin din daw nila mag-respond sa mga countries na mangangailangan ng tulong. Then nagsalita na naman itong si Diablo na baka daw pwede siyang isama nitong si Rimuru sama, pero dinanay agad nitong si Rimuru itong request na ito nitong si Diablo sa kanya. Sa tingin naman daw nitong si Rimuru kaya nitong si Diablo na mai-handle ang mga high level na battles, pero gusto daw nitong si Rimuru na manatili dito itong si Diablo in case daw na merong unforeseen circumstances na mangyari dito. Then sabi nitong si Rimuru mukhang hindi lang daw ang pag-revive kay Ivaraj ang goal nitong si Feldway, at sa tingin niya daw pinaatake lang itong si Feldway, itong sila Dagrawell, kina Ruminas para ma-divide ang kanilang mga forces. Basically, para lang itong isang diversion. Kaya kailangan daw nila maging extra careful. Ang tanging may kakayanan lang daw na magligtas sa may labyrinth kapag wala dito itong si Rimuru itong sila Zijon, Benimaru, at Diablo. Kaya daw tinaturn down ito ngayon itong si Rimuru. Reliable daw itong si Diablo na subordinate. Kaya gusto niya maiwan ito dito sa kanilang pinakang base. Hindi lang daw kasi itong si Feldway ang natitirang malakas na kalaban. Nandito pa rin daw ang Insectoid King na si Zilenius. As long as safe daw ang kanilang labyrinth hindi daw sila makakaranas ng defeat in the truest sense of the word. At unless na matira daw dito sa may labyrinth na ito itong nabanggit niya na tatlo hindi daw mapapanatag itong si Rimuru. Itong si Benimaru daw merong important role na mag-command sa kanilang team, habang itong si Zisha naman daw ang trusted guardian nitong kanilang labyrinth. Ang combination daw ng command ni Benimaru at ng strength nitong si Zishon ay napaka-reassuring combined with the environment of the labyrinth na nare-revive nga sila kapag namatay sila. Sure daw itong si Rimuru na magagawa nilang ma-withstand maging ang opponent na katulad ni Zilenius. And in addition naandito rin daw ang uncanny ability to respond nitong si Diablo. Kaya inclined itong si Rimuru na maniwala na safe itong labyrinth kahit na nga wala siya. Kahit daw na mag-all out attack ang mga kalaban dito hindi talaga kakayanin na ma-take over itong kanilang labyrinth. Maging itong si Veldora kinumpinse nitong si Rimuru kasi nagtatanong itong si Veldora kung ano daw ang pinaka-role niya. Kaya nag-reply itong si Rimuru dito na itong si Veldora daw ang kanilang secret weapon na truly the last line of defense. Hindi pa naman talaga kailangan na makipaglaban nitong si Veldora kasi maraming beses na nasabi nitong si Rimuru na malaki talaga ang contribution nitong si Veldora. The fact pa lang daw na as long as safe nga itong si Veldora makakapag-resurrect siya enough na daw yon. Basically parang insurance ito nitong si Rimuru na kahit na magawa siya mapatay ng mga kalaban nila makakapag-revive pa rin siya. Malaking bagay daw kapag meron o kapag wala namang insurance, kasi isipin nga naman natin makakapag-all out ka talaga sa pakikipaglaban. Kapag sa tingin mo kapag namatay ka pwede ka namang ma-revive. Kumbaga hindi ka mapapangunahan ng takot. Compared naman kapag nakikipaglaban ka tapos nakita mo na mapapatay ka na, lalo ka na dong panghihinaan ng loob. Parang yung labyrinth lang nitong sila Rimuru. Kaya nagagawang lumakas na mga nasa loob nito kasi nagagawa talaga nila ang kanilang pinaka-limit kapag sila nagtitraining nga sa may loob ng labyrinth. Kaya nai-unlock nila ang kanilang mga full potential. Imagine na lang natin na tuwing magiging on the brink of death ang mga characters nagagawa nila makapag-unlock ng mga panibagong abilities. Parang ganun din ang nangyari sa may labyrinth. Hindi sila kinakabahan na magiging on the brink of death dahil mabubuhay pa rin naman sila kahit na mapatay sila sa matinding training. Kaya nagkaroon ng peace of mind itong si Rimuru at sabi niya ipapaubaya niya na daw ito kay Veldora. Sabi naman ni Veldora sa kanya wag daw ito mag-alala. Para naman i-reassure itong si Ramirez nagsalita rin itong si Rimuru. Ngumiti siya dito at sabi niya wag rin daw ito mag-alala dahil ibabalik niya daw itong si Milim sa kanya
kanyang mga senses. Mahihirapan daw itong si Rimuru dito kasi hindi nga gagana ang mga half-hearted efforts sa pinakamalakas na Demon Lord. Kaya sana daw magawa niya maabot ang mga senses nito. Kung magagawa daw nitong si Milim na makontrol ang kanyang anger, naturally daw ito na makakabalik sa kanyang senses. Kaya meron din daw factor na luck sa magiging operation. Ang pag-hold off daw nitong si Gay Crimson kay Valsard ang prerequisite para makapag-start sila ng pagbabalik kay Milim. Kaya kailangan daw nila mag-adjust ng isang matagalan na battle para hindi daw makaapekto ito ng malala sa kanilang planet. Inire-reassure nitong si Rimuru itong sila Diablo na kaya niya ang gawin yon, pero deep inside hindi talaga alam nitong si Rimuru ang gagawin niya. Ginagawa niya lang ito para mapakalma ang kanyang mga kasama. Then sinabi nitong si Rimuru na itong si Benimaru na daw ang bahala sa mga pagko-command. Nag-reply naman dito itong si Benimaru na mag-rest assured daw itong si Rimuru. Mabuti na lang daw at napaka-competent nito na commander kasi hindi lang naman daw itong labyrinth ang kailangan nitong i-manage, pati daw ang mga nangyayaring battles sa iba't ibang mga countries. Kailangan din daw nila na mag-prepare ng mga papapuntahin ng mga reinforcement, katulad na lang daw ng sa may Roberius. Hindi daw nila alam kung ano mangyayari na kasunod. Almost impossible daw na maipredict ngayon ang kanilang mga future, pero naniniwala pa rin daw itong si Rimuru na kahit na pabago-bago nga ang situation nila na ito, competent enough itong si Benimaru para i-handle ang lahat ng mga gagawin nila mahihirap na mga adjustments sa kanilang mga forces. Then ngayon, tapos na ang kanilang usapan. Kaya umalis na dito itong sila Gay Crimson at Rimuru. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.